So, nandito na tayo. Ito-try natin maging forester for a day. So, ano ba ginagawa ng forester? Ako po si Forester Mark Adrian Miares from DNR Penro Rizal. So, ako po is isang licensed forester, saka forester 3 ng DNR Penro Rizal. So, nandito po tayo ngayon sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape para sama-sama ho natin tuklasin ano ba ang ginagawa ng isang forester lalo na sa isang protected area. So, ang isa sa site na pupuntahan ho natin ngayon is ang tinatawag po nating Biodiversity Assessment and Monitoring System site. So, itong BAMS area pong ito po yung kinukunan natin ng datos na magiging representante ng kabuuang kondisyon ng ecosystem at environment ng isang protected area. So mula doon sa area na yon, makikita natin ano ba yung ginagawa ng mga kawani ng DNR na nakasign sa isang protected area sa pangunguna ng mga forester. Mating season din kasi ng mga snake. So depende sa pacing, so more likely more than an hour per hour. So, check natin kung anong ginagawa ng forester. So, start na tayo. Malayo pa pero malayo na. Malayo pa rin. Malayo na yung narating natin. Challenge as a forester, as a steward ng nature natin, na paano natin ma-integrate yung social aspect dun sa environmental conservation and protection ng hindi na-jeopardize yung ating nature. Mas ma-enjoy po natin yung pagiging forester for a day kung ma-enjoy natin yung at ma-appreciate po natin yung area. So kasi yung forestry hindi naman yan lang basta science ng understanding, dapat incorporated din dyan yung ma-appreciate mo ano ba yung kailangan mong i-manage, ano ba yung kailangan mong protektahan. Kayang-kaya yan, sir, kayang-kaya yan. Medyo sabi ko nga po kanina, malayo pa pero malayo na. Lalo na yung malayo na yung babalikan. Sir, challenge ba? Accepted? Challenge accepted. Kakayanin. Kaya pa, sir. Halimbawa, tinanim mo siya as early, halimbawa, after 2 years, na, at di ba, nagtanim ka ngayon, tapos after 2 years, pwede mo nyo po siyang ipa-register as plantation. Ngayon, pag i-harvest na siya, hindi na po kayo re-required na mag-seedling replacement. Pero yung seedling, sir, ano, sir? Hindi pwedeng kahit anong puno lang. Kailangan approved na seedlings yun. Ang ano po is, Baka dapat indigenous endemic. species. Regardless kung ano man po siya, basta indigenous. Mostly yung mga malalaking company dito, ang request niya kay DNR is site na matataniman saka seedlings. So si DNR, siya yung mag-identify ng area kung saan pwede. Parang may Toblerone dun. So malapit na tayo. Ayun yung Toblerone. Konti na lang, kalahati. So ang lakas ng hangin dito. Presko. Ang ganda ng landscape. Ito yung landscape. Yan. Ang ganda ng bundok. Parang may banawe. Parang may rice terraces doon. Yan. Ang ganda ng rice terraces. Anong bundok to, sir? Mount Kanumay. Mount Kanumay. So, yan yung Mount Kanumay. Mount Kanumay. 3 ports na.
Pero nakikidaan sila dito. Signing? Oh, nag-iisa ko. Ang area lang nila, eh dyan lang yan sila sa may kubo na yan. Iba pa yung gwardiya na yun na dumagat, ano? Tsaka yung kay Tikman. O sila na yun? Sila na yun. Mauna na po ako, sir. Sige po, bye-bye. Iwahan ang garage po. Hawak na yung tanawin dito. Malapit na tayo sa tuktok. Sir, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa, sir? Nasa resort na tayo. May buffet daw doon sa taas. Nasa swimming pool. Swimming pool. Oh, ganda. Woo! Sa PNP para to, bawal mag-trespassing. Ano? Honor 400 na macro. Tapos ito yung kinunan. Ganda. Honor 400 macro. Gamit ko eh. Yung saan yung ano, no? Yung nest. Yan, marinig mo yung huni ng beehive. Medyo malakas yung ano ba makita mo. Tapos yan, may mga jackpot din. Jackpot. Tapos puro bamboo trees. Yan, huni naman to ng anong huni to, sir? Ano yun, sir? Sikada? Sikada. Yun, sikada naman yun. Kuliglig. Yan. Huni ng bubuyog at kuliglig. Pero itong bunga na to, bulaklak. Tawagin sa amin ay lipay. 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 Lipay siya. Makati. Yung balahibo niya. Yung ano, yung stem. Yan, lipay ang tawag. Vine siya. Makapit siya sa puno. Yung lichens. Lichens. Lichens po. So Yan. yung parang Patse-patse. tawag dito. Ng Nara. Tawag dito integration ng mold sa anong mga algae. Mold siya. Ka-algae Mold sa itong algae. patse-patse Kaya ito. nagkaganyan. So sa forestry po, sa side na mas maraming patse-patse, ibig sabihin mas doon yung Maraming molds. ng oxygen niya, yung takbo ng hangin. Doon pumapasok Yung na minsan oxygen. nagiging indicator din sa forestry kung saan bang salpok ng hangin, kung nasa maraming lichens. Mga ilang taon na itong nara na to? Medyo bago pa lang po ito. So mas maraming hangin dito sa babae. Ayun, mas maraming patse-patse. So ito, mas marami siyang patse-patse. So dyan tumatama yung hangin. Tulad dito, yung side nito, kung makapansin yung side na to, medyo kukunti yung puti. Ito yung hindi hangin. tinatamaan. Ibig sabihin, yung tama ng hangin, ano, dito. Ayun, dito sa opening. So yung tama niya. Dito sa maraming patse-patse. Dito sa Pilipinas na yung tawag natin yung white lawan. White lawan. Yan po yung may parang Christmas tree na yan. So siya po, kasama po siya dun sa family ng Dipterocarpaceae or yung Philippine mahogany. Mahogany siya. Hindi po, yun lang yung tawag niya na Philippine mahogany. Philippine mahogany. Yung group ng family niya. So isang ginagawang product niyan, kung familiar ko kayo dun sa mga plywood. Plywood. So, ginagawa ko yung veneer. Taas niya. Patay na centipede. Parang kinain ng ibon? Ayun, puno ng Nara. Saan ginagamit yung isis ba? Yung isiso kasi, yung tawag nila ho dito yung pakiling, Hmm. maano ho siya, parang sandpaper talaga. Sandpaper. So sa mga gantong urban area, pag medyo... Yun yung smooth. hindi sir, yung ginagawang parang Scotch Brite, So sa mga panghugas panghugas. ng kawali. Pag medyo mauling na ho. Oo. Yan. Kasi matalas ho talaga. Sa building. Camp ng mga sundalo.
Hi, sir. Hello po. Ay, sir, mag-ano lang din sila. Yung mga shots sila. Matinik. Pumasukal na dito. Marami na mga halaman. Ganito rin po kasi ang similar dito sa kabila. Pero dito po kami nag-try ng ng mga small, mga iba't iba. Makyat po kami dun sa taas ng paglalagay ng mga mousetrap, misnet. Yan. Daan rin punto ng tubig, no? Apo. Kaya lang wala na po po. Walang tubig, natuyo. Summer. Pero pababa yung tubig pag ganun. So, ito na yung bomb site nila. So, sa isang typical bomb site, sir, makikita nyo iba't ibang klaseng puno, guys. Then may mga naririnig tayo mga wildlife po dito. So, ano po ba yung ginagawa sa isang bomb site? So, from yung forest sleepers natin, magsasampling dyan, hanggang dun sa canopy, kung ano yung mga makikita natin, pati yung pagsusukat po ng puno, para makita natin yung growth increment ng mga puno sa isang quadrant. So, yun ho yung from time to time, every 3 years, yun po yung ginagawa ng analysis kung nagkakaroon ba ng magandang development si sampling area. So, yun yung magiging parang representation ng ecosystem doon sa isang protected area. So, yun yun. Kasama din ho dyan yung pagbibilang ng mga ma-observe na mga species ng ibon, panike, insekto, yung mga forest crawlers, yung mga ganyan. Saka may mga mammals ang makikita natin kasi nagse-set up din po ng trap dito ng mga para sa mga yung mga wild na daga, yung mga rodents. Then kung ano man yung mga possible na magkaroon natin ng observation. So, yun po. So ang kaganda naman po ng isang fixed area dun sa transect walk. Sa fixed area ho kasi magkakaroon tayo ng nagsimula si BAMS, magkakaroon tayo ng baseline information, baseline data. Pag-compare so, na kayo. That, every 3 years, magkakaroon ho tayo ng data collection, analysis, para makita natin ano na ba yung nagiging improvement ni area. So yun yung purpose niya. Kaya siya ay isang fixed area or permanent station. This time in memorial, meron ho tayong mga sinaunang forester kung maisip lang ho natin, yung mga katutubo natin. Kasi from time to time, since their ancestor pa lang, na-utilize na nila yung forest without jeopardizing yung mga succeeding generation nila. Until now, napapainabangan nila. Kasi hindi man science-based yung ginagawa nila, pero na-observe nila from time to time na yung ginagawa nila, yun din pala, pwede palang mag-interact si people sa environment without compromising. About may benefit. About benefit po. Give and take pa rin. So, ngayon nandito na tayo sa tuktok ng bomb site. So, nagulat ako na yung area is preserved talaga. So, konti lang yung parang interaction ng tao dito na walang nagka-camping. Saya na nandito ako at maraming natutunan sa forester natin kay Sir Mark. Ang daming learnings na binigay sa amin. So, sa small details gaya ng puno, mga maliliit na insects, huni ng ibon, tsaka lahat ng small details na papaliwanag ni Sir Mark. So, nag-enjoy ako na maging forester for a day. Happy Earth Day from the Eco Explorers of Rizal! Yay!